Magandang umaga sa inyong lahat. Since 1:23 PM na ngayon, magsasalita ako about sa administrasyon ni President Duterte during sa period niya. Nung sa pamumuno ni President Duterte, ang naalala ko nun, yung dollar bumaba. Naging 48 yun. Napakagaling talaga. Tapos lumaki ang demand ng piso dahil kay President Duterte. Ngayon kay Marcos, pumalo ng 58, 59. It means pangit ang administrasyon ngayon. Bumaba ang demand ng piso. Yan. At saka, ang ayaw ko sa administrasyon ni Marcos karon ngayon, hindi ko naramdaman yung presensya niya. Wala talaga. Yung bigas, political strategy yun eh. Saka na lang niya pinasok na malapit na yung eleksyon, ganyan-ganyan. Tapos nagbenta ng bigas ang pangit, itim. Nako, nakakahiya ka bilang presidente. Sa totoo lang, itong mga putang inang vlogger na to na palaging nagla-live stream, ganyan-ganyan, ganon-ganon, ganito daw si Marcos, ganito daw si Marcos. Wala kayong narinig na kahit isang vlogger na inano yung leader nyo, except lang sa akin. Dahil nga, takot daw sila, ganyan-ganyan. Bakit? Wala ba kaming karapatan magsalita? Alam namin yung administrasyon niya. Tayo, alam natin. Alam kong naramdaman nyo din. Siguro binayaran kayo para banatan ang presidente. Ang dating presidente. Tapos, ang nangyari dun, grabing pangbabastos ang ginawa ni President Marcos talaga. Matapos niya tulungan si President Bongbong Marcos para manalo. Tapos ganito lang yung sinukli niya. Kapal ng mukha mo. Nakakagalit kasi. Nakakalungkot isipin kasi Bisaya din ako eh. Naawa ako sa matanda. Wala siyang kasalanang ginawa. Hinanapan niyo pa yung mga drug addict na pinatay niya. Nasaan daw yung hustisya? Paano yung mga ni-rape nun? Yung mga addict na yun ni-rape nun, pinatay nun, na walang kasalanan, walang kalaban-laban. Utak niyo talaga mga vlogger kayo. Sarap niyong sapakin. Sarap niyong sapakin, grabe. Mga tarantadong vlogger, live streamer. Nako. Hindi ko mawari kung anong kasalanan ng matanda. Bakit niyo tumanggap kayo ng pera para siraan si President Duterte? Ganyan-ganyan, pinagtulungan. Siguro mga anak nyo drug addict, napatay. Siguro sasabihin mo inosente yun. Hindi kayo palaging magkasama. Excuse me. Kaya itikom nyo ang bibig nyo. Alam nyo ang totoo. Alam nyo ang totoo dahil kasama tayong nasaksihan ang administrasyon ni President Duterte. 'Di ba?
Nasaksihan natin ang mabuting nagawa niya. Kaya huwag tayong masyadong makapal ang mukha. Kayo nakabinipit din kayo sa nagawa ni Presidente Duterte. Lumakad kayo sa syudad na safe. Ngayon sa administrasyon ni Marcos, nako hindi. Bumalik lahat ng mga drug lord, bumalik lahat ng mga magnanakaw, bumalik lahat yung mga hindi na safe maglakad ngayon. Yung dating mga sa pamumuno ni Presidente Duterte, nako, yung ang dating mga riding in tandem at saka sa NAIA terminal na tanimbala, hindi nakasolve ang mga damuhong ibang presidente except lang sa aming Bisayang presidente na palamura. Palamura pa yun ha. Dahil sa palamurang yun, ang daming nagbago. NAIA terminal nagbago nang dahil kay Presidente Duterte. Yung mga drug lord lumantad. Tsaka wag nyong sasabihin sa amin na mabuti si Marcos dahil hindi.